Pirmahan mo na ito, Wanda. Huwag mo nang paabutin sa punto na kailangan ka pa naming kaladkarin palabas ng Forbes Park, gaya ng isang maruming basahan. Ang boses ni Doña Consuela ay parang talim ng labaha malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap ni Wanda isang makapal na asul na folder ang inihagis ng matanda sa ibabaw ng lamesang nara. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Dahan-dahang ibinaba ni Wanda ang hawak niyang tray ng espesyal na luto niyang beef caldereta. Buong umaga niya itong inasikaso, tinyak na malambot ang karne at balanse ang lasa, dahil ito ang paboritong pagkain ni Rodrigo. Ngayong gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Nakasuot pa siya ng isang hapit na pulang damit, ang paboritong kulay ng kanyang asawa, at maayos ang kanyang buhok, na tila ba may malaking selebrasyong magaganap. Ngunit ang selebrasyong dinatnan niya ay ang sarili niyang pagtatapos bilang asawa. Nanigas ang mga daliri ni Wanda habang nakatitig sa salitang Petition for Nullity of Marriage. Ang bango ng niluto niyang ulam na pumupuno sa silid ay tila naging amoy ng napanis na pangarap. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, isang panginginig na nagsimula sa kanyang kaibuturan at mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Mommy, ano pong ibig sabihin nito? Ang nanggangatal niyang tanong, bagaman alam na ng kanyang puso ang sagot. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salitang lumalabas ay nagdudulot ng hapdi. Huwag mo akong mamami, Wanda. Tapos na ang palabas mong sagot ni Doña Consuela habang diring-diri na tumingin sa kanya. 10 taon kaming nagtiis sa isang katulad mong galing sa kung saang lupalop. Binigyan ka namin ng marangyang buhay, pero ano ang iginanti mo, kataksilan? Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Rodrigo. Hindi ito tumingin sa mga mata ni Wanda. Sa halip, dire-diretso itong lumapit sa isang babaeng kanina pa pala nakaupo sa madilim na bahagi ng silid, si Catalina. Ang babaeng anak ng pinakamayamang pamilya sa industriya ng pagpapadala, ang babaeng laging bukang bibig ni Doña Consuela. Nakita ni Wanda kung paano ipinatong ni Rodrigo ang kanyang kamay sa balikat ni Catalina. Isang kilos ng pagmamay-ari at proteksyon na dati ay para sa kanya lamang. Rodrigo, anibersaryo natin ngayon. Bulong ni Wanda ang kanyang tinig ay halos isang pagsamo. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ibinigay ko ang mana ko para iligtas ang kumpanya nyo nung malapit na kayong mabankrupt. Paano mo nagagawa ito sa akin? Lumingon si Rodrigo, ang kanyang muka ay walang emotion, tila ba isang estranghero ang kaharap ni Wanda. Wanda, let's be realistic. That money was just a temporary fix. Ang kailangan ng kumpanya ngayon ay ang impluensya ni Catalina. At tungkol sa pagtataksil mo, wag mo nang itanggi. Alam namin ang tungkol sa inyo ni Mateo. Parang gumuho ang kisame ng mansion sa ulirat ni Wanda. Si Mateo ang pinsan mo, Rodrigo, alam mong tinutulungan lang niya ako sa mga papeles ng lupa ni Papa. Wala kaming relasyon. Enough with the lie, sigaw ni Doña Consuela. Kumuha ang matanda ng isang baso ng maligamgam na tubig sa gilid at nang walang babala ay isinaboy ito ng direkta sa mukha ni Wanda. Ang tubig ay gumuhit sa kanyang pisngi, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilang bumagsak. Ang kanyang maayos na ayos ng buhok ay nagulo at ang kanyang pulang damit ay nabasa, nagmukhang madilim na mantsa ng dugo sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Wala kang dignidad, pagpapatuloy ng matanda. Pinalabas ko na sa social media at sa mga news outlet ang mga litrato niyo ni Mateo sa hotel. Bukas ang buong Pilipinas ay titingnan ka bilang isang babaeng Makati at walang utang na loob. Ngayon, pirmahan mo na yan at umalis ka sa pamamahay ko bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka sa labas. Nanatiling nakatayo si Wanda, tila isang rebulto ng pait sa gitna ng marangyang silid. Nakiya ang panunuya sa mga mata ni Catalina at ang kawalang pake sa mukha ng lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi niya pagtulog para lamang alagaan si Doña Consuela. Noong may sakit ito, at ang bawat sentimo ng kanyang mana na ipinang-abono niya sa mga utang ng pamilya Rodrigo, lahat ay tila naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay biglang luminaw sa gitna ng baha ng luha. Pinirmahan niya ang dokumento nang hindi binabasa ang mga detalye. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ang hangin sa loob ng mansyong iyon ay tila naging lason na para sa kanyang kaluluwa. Alice, ako, sabi ni Wanda, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bagong uri ng talim na hindi nila inaasahan. Pero tandaan niyo ang araw na ito.
Ang lahat ng kinuha niyo sa akin ibabalik niyo ng may kasamang interes. At Rodrigo, ang huling 10 taon ay hindi ko pagsisisihan dahil natutunan ko kung gaano kawalang halaga ang pag-ibig sa isang taong walang kaluluwa. Lumabas si Wanda sa library habang naririnig pa ang halakhak ni Doña Consuela at ang panunuya ni Catalina. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan ng bagon sa Maynila. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang basang damit sa kanyang katawan at ang maletang itinapon na ng mga katulong sa labas ng gate. Habang naglalakad siya palayo sa Forbes Park, ang bawat hakbang niya sa baha ay tila isang pagbibilang ng mga taong nasayang. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Tila isang karayom na pabalik-balik na tumutusok sa kanyang durog na puso. Paano nagawang sunugin ng mga taong itinuring niyang pamilya ang tanging bahay na kinalakihan ng kanyang pag-asa nang wala man lang kahit katiting na pagsisisi? Mabigat ang tunog ng pagsara ng gate ng Forbes Park. Isang ingay ng bakal na naghudyat ng formal na pagtatapos ng 10 taon ng buhay ni Wanda sa loob ng paraisong iyon. Sa labas, ang gabi ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang ulan ay hindi lamang basta pumatak. Ito ay humahagupit tila mga latigo ng langit na pilit siyang pinalalaya sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Hawak ang isang lumang maletang sira ang gulong, nagsimulang maglakad si Wanda sa gilid ng kalsada. Ang kanyang pulang damit na kanina ay simbolo ng pag-ibig, ngayon ay nakadikit sa kanyang katawan na parang isang basang balat ng pagsisisi. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tilamsik ng tubig mula sa mga dumaraang mamahaling sasakyan, ngunit wala na siyang pakiramdam. Ang lamig ng ulan ay hindi maikukumpara sa yelo na bumalot sa kanyang puso matapos marinig ang mga salita ni Rodrigo. Isang puting SUV ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Tita Lourdes, ang kapitbahay na walang ibang ginawa kundi bantayan ang bawat galaw ng mga tao sa subdivision. May hawak itong pamaypay kahit umuulan at ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na katuwaan. "I Wanda, totoo nga pala ang chismis sa group chat namin," sabi ni Tita Lourdes. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. "Sayang ka, iha. Masyado ka kasing nangarap na mapabilang sa amin. Ayan, tuloy na karma ka," sabi ni Doña Consuela. "Ninakawan mo pa raw sila bago ka lumayas, tiske-tiske. Ang ganda mo pa naman pero ang dumi pala ng loob mo." Hindi sumagot si Wanda. Itinuon niya ang kanyang paningin sa malayo, pilit na hindi pinapansin ang pangungutya ng matanda. Ngunit hindi tumigil si Tita Lourdes. "Huwag kang mag-alala, hindi ka naman siguro mahihirapan. Sanay ka naman sa hirap, di ba? Balik ka na lang sa pinanggalingan mo. Baka doon tanggapin pa ang ganyang klaseng babae. Ciao." Mabilis na pinasibad ni Tita Lourdes ang kanyang sasakyan, sadyang dinaanan ang malaking tubog ng tubig upang matalsikan ang maleta ni Wanda. Huminga ng malalim si Wanda. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa upang tumawag ng tulong, ngunit lalong nadurog ang kanyang loob sa nakita. Ang kanyang notifications ay hindi tumitigil sa pag-flash. Isang viral post mula sa isang kilalang entertainment blog ang bumulaga sa kanya: "Forbes Park Scandal, Social Climber Wife huli sa akto na nangaliwa at nagnakaw sa millionaire husband." Ang mga litrato nila ni Mateo na magkasama sa isang coffee shop ay na-edit upang magmukhang magkayakap sila sa isang madilim na sulok. Ang mga komento sa ilalim ay puno ng mura at pangungutya mula sa mga taong hindi man lang siya kilala. Sinubukan niyang tawagan si Sofia, ang itinuring niyang matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon. Isang ring lang at sinagot ito ni Sofia, ngunit bago pa makapagsalita si Wanda ay nauna na ito. "Wanda, please, wag mo na akong idamay sa gulo mo," malamig na sabi ni Sofia. "Napanood ko ang balita. Ayaw ni Henry na madamay ang pangalan namin sa scandal na to. Nakakahiya sa circle natin. Delete my number and don't ever come near my house. I have a reputation to protect and you are a liability now. Good luck." Naputol ang linya. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag na iyon ay mas masakit pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. Ang mga taong pinakain niya binihisan at tinuring na pamilya ay isa-isang tumatalikod sa kanya na parang may nakakahawang sakit siya. Patuloy ang paglalakad ni Wanda hanggang sa marating niya ang labas ng gate ng subdivision. Doon sa ilalim ng poste ng ilaw na kumukurap-kurap, tumigil ang kanyang mga binti. Ang bigat ng maleta ay tila nagiging bigat ng buong mundo. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan,
at ang lahat ng kanyang pag-aari ay na-freeze na ng pamilya Rodrigo sa ilalim ng utos ni Doña Consuela. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Sa puntong ito, hinayaan na niyang humalo ang kanyang mga luha sa tubig ulan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at ang bawat hininga niya ay parang isang pagsusumamo para sa hangin. Papa, sorry po, bulong niya sa hangin. Wala na po akong natira. Sinira nila ang lahat. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag mula sa isang itim na sasakyan ay tumama sa kanyang basang muka, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay huminto at ang tanging narinig na lamang ay ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na hakbang ng sapatos na tumatama sa basang semento. Isang payong ang biglang sumilong kay Wanda na nagpatigil sa pagbuhos ng ulan sa kanyang ulo. Iniangat ni Wanda ang kanyang paningin at nakita ang isang pares ng sapatos na mukhang mamahalin, ngunit ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi niya kaagad makilala dahil sa dilim. Masyadong malamig ang gabi para sa isang reynang nawalan ng palasyo, sabi ng isang baritono at familiar na boses. Ang puso ni Wanda ay tumibok ng mabilis, isang halong takot at pag-asa ang bumangon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ay isa pang kaaway na gustong manira o ang tanging taong maaaring maging kaligtasan niya sa gitna ng Unos Night. Dito na lang po sa kanto, Manong. Sapat na po ang barya na ito. Ang boses ni Wanda ay halos pabulong na habang iniabot niya ang kanyang huling 200 piso sa driver ng lumang taxi na naghatid sa kanya mula sa kislap ng Makati patungo sa makipot at madilim na eskinita ng Tondo. Ang amoy ng basang basura at kanal ay sumalubong sa kanya pagbaba ng sasakyan, isang malupit na paalala na wala na siya sa mundo ng mga air-conditioned na silid at mamahaling pabango. Bit-bit ang kanyang maleta na lalong bumigat dahil sa tubig. Tinahak ni Wanda ang maputik na daan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang nakaraan na pilit niyang kinalimutan noong pinakasalan niya si Rodrigo. Huminto siya sa harap ng isang kupas na pintuang gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero. Kumatok siya, ang tunog ng kanyang kamao sa kahoy ay tila isang mahinang tibok ng pusong malapit ng tumigil. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng mainit na salabat at ang liwanag ng isang maliit na bombilya. Isang matandang babae na may mapuputing buhok at malalim na mga kulubot sa muka ang lumitaw, si Nanay Rosa. Wanda, Diyos ko anak, anong nangyari sa iyo? Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng gulat at agad na pag-aalala. Hindi na nakasagot si Wanda. Ang huling lakas na pinanghahawakan niya ay biglang naglaho nang maramdaman niya ang mainit na bisig ng matandang babae na yumakap sa kanya. Dito sa maliit na silid na ito, nakasya lamang ang isang maliit na papag at isang lamesa. Naramdaman ni Wanda ang tunay na seguridad na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon sa Forbes Park. Pinaupo siya ni Nanay Rosa at agad na binalot ng isang tuyong kumot. Huwag kang magsalita muna, uminom ka nito. Inilapag ni Nanay Rosa sa harap ni Wanda ang isang tasang kape at isang pirsong pandesal na binili pa yata kaninang umaga. Ang usok ng kape ay humahaplos sa malamig na mukha ni Wanda. Kinuha niya ang pandesal at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, dahan-dahan siyang kumagat. Ang simpleng lasa ng tinapay at ang pait ng kape ay tila mas masarap pa kaysa sa pinakamahal na steak na kinain niya sa mga gala night. Sa bawat lunok, tila may bahagi ng kanyang pagkatao na muling nabubuhay. Ito ang golden moment na hinahanap ng kanyang kaluluwa, ang lasa ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Sila na naman ba, Wanda, ang pamilya ng asawa mo na? Tanong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang likod ng kanyang alaga. Sabi ko naman sa iyo noon pa, ang mga agila ay hindi marunong makisama sa mga kalapati. Gagamitin ka lang nila hanggang sa maubos ang dugo mo. Wala na po silang makukuha sa akin, Nanay. Sabi ni Wanda, ang kanyang boses ay unti-unti nang tumatatag. Kinuha na nila ang lahat. Ang dangal ko, ang mana ko, pati ang alaala ni Papa, dinungisan nila. Lumingon si Wanda sa isang sulok ng silid kung saan nakasabit ang isang lumang litrato ng kanyang ama. Naalala niya ang mga huling salita nito bago ito pumanaw. Wanda, ang tunay na kayamanan ay hindi na sa bangko, kundi na sa talas ng iyong isip at tibay ng iyong sikmura. Huwag mong hahayaan na ang ginto ng ibang tao ang magdikta ng iyong halaga. Noon, akala ni Wanda ay sapat na ang pag-ibig para mapagtagumpayan ang lahat. Ngunit mali siya. Ang pag-ibig ay naging tanikala
na nagapos sa kanya sa mga taong walang konsensya. May iniwan ang tatay mo sa akin, Wanda. Biglang sabi ni Nanay Rosa na nagpabalik sa huwisyo ng babae. Isang lumang kahon na puno ng mga sulat at dokumento. Sabi niya, ibigay ko lang sa iyo kapag pakiramdam mo ay wala ka na talagang matakbuhan. Akala ko ay hindi mo na kailangan dahil reyna ka na roon sa Makati. Tumayo si Nanay Rosa at may kinuhang isang kinakalawang na lata ng biskwit sa ilalim ng papag. Inilapag niya ito sa harap ni Wanda. Siguro ito na ang tamang panahon. Binuksan ni Wanda ang lata. Sa loob nakita niya ang mga lumang resibo, mga sulat na sulat kamay ng kanyang ama at isang kupas na calling card na may pangalang hindi niya familiar, ngunit may logo ng isang angkla. Sa gitna mga papel may isang maliit na susi na nakatali sa isang pulang laso. Naramdaman ni Wanda ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ba ang susi sa kanyang kaligtasan? O isa lamang itong paalala ng mas maraming lihim na itinago ng kanyang ama upang protektahan siya? Habang tinititigan ang susi, isang malakas na katok ang muling umalingaw-ngaw sa pinto. Hindi ito ang mahinang katok ni Wanda kanina. Ito ay isang madiin awtoritadong katok na tila nagmamay-ari ng buong paligid. Sino ang makakahanap sa kanya sa liblib na bahaging ito ng tondo sa gitna ng madaling araw? Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa misteryosong susi. Huwag kang matakot, Rosa. Ako ito. Ang boses na iyon ay hindi nagmumula sa isang kaaway. Ito ay malalim kalmado at may himig ng awtoridad na familiar sa pandinig ni Wanda. Nang dahan-dahang buksan ni Nanay Rosa ang pinto, pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin, kasunod ang isang lalaking tila hindi nababagay sa madungis na eskinita ng tondo, si Mateo. Nakatayo siya ron, ang kanyang mamahaling Amerikana ay may mga mantsa ng putik sa laylayan at ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo dahil sa hangin. Ang kanyang mga mata na karaniwang malamig at profesional sa tuwing nagkikita sila sa opisina ni Rodrigo. Ngayon ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Wanda, pag-aalala o marahil ay pagsisisi. Mateo, halos pabulong na, sabi ni Wanda habang pilit na itinatago ang misteryosong susi sa ilalim ng kanyang kumot. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Hindi agad sumagot si Mateo. Humakbang siya papasok sa maliit na silid, ang kanyang presensya ay tila nagpaliit palalo sa espasyo. Tiningnan niya ang basang damit ni Wanda, ang tasang kape na halos wala ng usok at ang pagod sa mga mata ng babae. Isang mabilis na pagngit-ngit ng kanyang panga ang nakita ni Wanda, isang senyales ng pinipigilang galit. Alam ko kung paano maglaro ang mga Rodrigo, Wanda, sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Inasahan ko na gagawin nila ito, pero hindi ko akalain na ganito kabilis at ganito kawalang hiya. I checked all the CCTV cameras near Forbes. Nakita kitang sumakay ng taxi at hula ko ay dito ka lang pupunta sa tanging taong tapat sa tatay mo. Bakit ka narito? Ulit ni Wanda, ang kanyang tinig ay naging matigas. Trabaho mo ang protektahan ang interes ni Rodrigo. Ikaw ang abogado niya. Hindi ba dapat ay nandoon ka sa mansyon nagdiriwang kasama nila? Huminto si Mateo sa harap ni Wanda. Sa halip na sumagot ng mayabang, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng babae upang maging kapantay nito ang kanyang paningin. Ang distansya sa pagitan nila ay naging sapat na upang maamoy ni Wanda ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ulan. Hindi lahat ng nakasuot ng barong ay kasabwat sa nakawan, Wanda Tao. Mahinahong sabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay tila gustong humawak sa nanginginig na balikat ni Wanda, ngunit pinili niyang ilapag ito sa gilid ng upuan. Narito ako hindi bilang abogado ni Rodrigo. Narito ako dahil may utang na loob ako sa tatay mo na hindi mo alam. Napatitig si Wanda sa mga mata ni Mateo. May katotohanan sa boses nito na mahirap itanggi, isang uri ng katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa mga tao sa paligid niya. Sa loob ng 10 taon, si Mateo ang tanging taong palaging nagpapaalala sa kanya na mag-ingat sa mga pinipirmahang dokumento kahit pa sa harap mismo ni Rodrigo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Wanda. Hindi ito ang tamang oras para sa mahabang kwento, sagot ni Mateo, sabay tayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ang mahalaga ngayon ay maialis kita rito bago pa magpadala ng mga tauhan si Doña Consuela para bawiin ang anumang ebidensyang dala mo. Alam nilang matalino ka, Wanda. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila lubusang nawawashout. Wala akong dalang ebidensya, Mateo.
pagsisinungaling ni Wanda, habang nararamdaman ang bigat ng susi sa kanyang palad sa ilalim ng kumot. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo, isang golden moment na nagpabilis ng tibok ng puso ni Wanda. Hindi ito ang ngiti ng isang mapang-aping abogado, kundi isang ngiti ng isang taong nakakaintindi sa laro ng buhay. Yan ang gusto ko sa iyo, bulong ni Mateo. Kahit talunan na marunong ka pa ring magtago ng alas, pero makinig ka sa akin. Tutulungan kita. Hindi dahil naaawa ako sa iyo, kundi dahil gusto kong makita silang bumagsak, gaya ng gusto mo. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay kay Wanda, isang tahimik na alok ng alyansa sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, nakita ni Wanda ang isang kinang sa mga mata ni Mateo na tila may mas malalim pang motibo kaysa sa simpleng pagtulong. Nang ilabas ni Mateo ang kanyang pitaka upang kumuha ng calling card para kay Nanay Rosa, bahagyang bumukas ang isang lihim na bulsa nito. Doon nasilayan ni Wanda ang isang maliit at kupas na litrato ng isang lalaking pamilyar ang muka, isang muka na kamukha ng isa sa mga pinakamalaking kaaway ng kanyang ama. Bago pa makapagtanong si Wanda, mabilis na isinara ni Mateo ang kanyang pitaka at ibinaling ang atensyon sa pinto. Kailangan na nating kumilos. May naririnig akong mga sasakyan na pumapasok sa eskinita. Hindi sila pulis, Wanda. Sila ang mga asong ipinadala ni Rodrigo. Sino ba talaga si Mateo, isang tagapagligtas? O isang mas mapanganib na uri ng kaaway na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang makuha ang huling alas na hawak ni Wanda? Hindi ito ang oras para mag-alinlangan, Wanda. Kung gusto mong mabuhay at makaganti, sumama ka sa akin. Ang boses ni Mateo ay tila isang maugong na babala sa gitna ng katahimikan. Hindi na naghintay ng sagot ang lalaki. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Wanda at mabilis silang lumabas sa likurang pinto ng bahay ni Nanay Rosa, saktong bago pa man marinig ang marahas na pagkalampag sa harapang pinto. Ang tunog ng mga mabibigat na bota na tumatama sa semento ay sapat na upang malaman ni Wanda na hindi biro ang banta sa kanyang buhay. Sa loob ng madilim at leather-scented na sasakyan ni Mateo, nanatiling tahimik si Wanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, pinapanood ang paglayo ng mga ilaw ng tondo. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa tablet na iniabot ni Mateo sa kanya. Panoorin mo ito, maikling sabi ni Mateo. Sa screen bumulaga ang mukha ni Rodrigo. Nakaupo ito sa isang marangyang sofa, may hawak na panyo, at ang kanyang mga mata ay namumula isang perpektong imahe ng isang lalaking wasak ang puso. Katabi niya si Doña Consuela na tila isang nagdadalamhating reyna. I gave her everything. Sabi ni Rodrigo sa interview, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Ipinasok ko siya sa mundo ko, binigyan ng dangal ang pangalan niya. Pero sa likod ko, ginagamit niya lang pala ang pera ng kumpanya para sustentuhan ang bisyo niya at ang mga lalaki niya. Ang sakit, lalo na't anibersaryo namin. Naramdaman ni Wanda ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rodrigo ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang alaala. Ito ang gaslighting sa pinakamataas nitong anyo, ang baluktutin ang katotohanan hanggang sa ang biktima ang magmukhang salarin. Sinunggaling bulong ni Wanda ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad. Siya ang nagnakaw sa akin. Siya ang may kabit. Yan ang kapangyarihan ng media na hawak nila, Wanda Tan. Sagot ni Mateo habang mahigpit ang hawak sa manibela. People don't care about the truth. They care about the story that feeds their anger. At sa ngayon, ikaw ang pinakamasarap na kontrabida sa kwento nila. Huminto sila sa isang sikat na lifestyle mall sa Makati para bumili ng mga pangunahing pangangailangan ni Wanda. Habang naglalakad sa gitna ng malalaking screen na nagpapalabas ng balita tungkol sa The Greedy Wife, naramdaman ni Wanda ang mga matatalim na tingin ng mga tao. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig. Isn't that her? Ang kapal ng mukha na gagawa pang mag-shopping. Dinig niyang sabi ng isang babaeng may bitbit na mamahaling bag. Biglang huminto si Wanda sa tapat ng isang higanteng digital billboard. Doon muling lumitaw ang mukha ni Rodrigo na ngayon ay nag-aalok ng reward para sa sino mang makakapagturo kung nasaan ang mga nawalang dokumento ng kumpanya na di umano'y ninakaw ni Wanda. This is too much, kagatlabing sabi ni Wanda. Ang kanyang paningin ay nagdidilim sa galit nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Si Mateo tumayo sa kanyang likuran, tila isang protektadong pader laban sa mapanghusgang mundo. Huwag mong ibaba ang tingin mo,
bulong ni Mateo sa kanyang tenga. Ang kanyang mainit na hininga ay nagdulot ng kilabot kay Wanda. Ang lason ay tumatalab lang kung hahayaan mong pumasok sa sistema mo. Tumingin ka sa kanila na parang ikaw ang may-ari ng lugar na ito, dahil balang araw magiging iyo rin ang lahat. Sa sandaling iyon, ang tension sa pagitan nila ay naging kuryenteng tila nagpapatigil sa ingay ng paligid. Ang golden moment na ito, ang pagtatanggol ng isang estranghero sa gitna ng kanyang pagkasira, ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Wanda. Ngunit ang init na iyon ay agad na palitan ng panginginig ng tumunog ang cellphone ni Wanda na nasa bag ni Mateo. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw. Alam ko ang tungkol sa pulang susi, Wanda. Huwag kang masyadong magtiwala sa lalaking katabi mo. Hindi siya ang tagapagligtas na inaakala mo. Tandaan mo ang nangyari sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang pumatay sa kanya ay nasa paligid mo lang. Nanigas si Wanda. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay seryosong nakatingin sa labas ng sasakyan, tila may binabantayan. Sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang kinalaman ni Mateo sa pagkamatay ng kanyang ama na laging sinasabi ng mga Rodrigo na atake sa puso lamang? Ang lason ng pagdududa ay nagsimulang humalo sa laso ng gaslighting ni Rodrigo. Sa mundong ito ng mga mapagpanggap, sino pa nga ba ang pwedeng pagkatiwalaan? Hindi lahat ng nakikita mo sa screen ay katotohanan, Wanda. Minsan ang pinaka-importanting ebidensya ay nakabaon sa dilim, naghihintay lang na mahukay. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon ng sasakyan habang nakaparada sila sa isang madilim na sulok tapat ng lumang gusali ng Rodrigo Group of Companies. Tinititigan ni Wanda ang gusaling iyon, isang higanting bakal at salamin na naitayo gamit ang pawis ng kanyang ama, ngunit ngayon ay pinamumugaran ng mga ahas. Bakit tayo nandito, Mateo? Tanong ni Wanda. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. Ang hawak niyang cellphone ay tila naging isang mainit na uling sa kanyang palad dahil sa mensaheng natanggap niya kanina. Anong makukuha natin sa loob? Ang ebidensya na magpapatunay na ang nullity of marriage na iyon ay plano na nila bago pa ang anniversary niyo. Sagot ni Mateo habang inaabot ang isang maliit na flashlight. Nasa archives ang mga original inheritance documents mo. Doon natin makikita kung paano nila pineke ang mga pirma mo para mailipat ang shares sa pangalan ni Doña Consuela. Sa tulong ng isang lumang keycard na itinago ni Mateo, dahan-dahan silang nakapasok sa gilid na pinto ng gusali. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay gumagawa ng mahinang tunog na tila umaalingaw sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng floor wax at lumang papel ay sumalubong sa kanila pagdating sa basement archives. Binuksan ni Wanda ang isang malaking cabinet na may tatak na Wanda Maria Delgado Rodrigo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga folder. At doon sa ilalim ng mga file ng kumpanya, nakita niya ang isang dokumentong may petsang 3 buwan na ang nakalilipas. Ito yon, bulong ni Wanda. Ang pirma ko, hindi ito sa akin. Masyadong maayos ang pagkakasulat, masyadong kalkulado. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat, nakikita niya ang unti-unting pagtarak ng kutsilyo sa kanyang likuran. Hindi lang pala 10 taon ng kasal ang ninakaw sa kanya. Ninakaw din nila ang huling alaala at pinaghirapan ng kanyang ama. Look at this, sabi ni Mateo, itinuro ang isang maliit na tatak sa gilid ng papel. This is not a corporate seal, it's a private notary. At alam mo ba kung kanino ang seal na ito? Kay Attorney Valderrama, ang personal na abogado ni Catalina. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang mabitawan ni Wanda ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, gaya ng kanyang nadudurog na damdamin. Agad na lumuhod si Mateo para tulungan siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang malamig na dokumento. Sa loob ng ilang segundo tumigil ang mundo ni Wanda. Naamoy niya ang amoy ng ulan na nananatili pa rin sa Amerika na ni Mateo. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaki, mga matang puno ng misteryo. Gusto niyang itanong ang tungkol sa mensaheng natanggap niya, gusto niyang sumigaw at magtanong kung isa rin ba itong pakitang tao lamang. Ngunit sa gitna ng panganib, ang init ng kamay ni Mateo, ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Trust me for now, Wanda, bulong ni Mateo, tila nababasa ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Hahanapin natin ang katarungan.
Biglang naputol ang katahimikan nang marinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos na tumatama sa sahig ng lobby sa itaas. May narinig din silang tunog ng radyo ng isang security guard. May tao sa basement, ay check nyo ang archives, sigaw ng isang boses na pamilyar kay Wanda, ang boses ni Rodrigo. Mabilis na hinila ni Mateo si Wanda patungo sa ilalim ng isang malaking mesa sa pinakadulo ng silid. Ang espasyo ay masyadong masikip, kaya't halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Nararamdaman ni Wanda ang mabilis na tibok ng puso ni Mateo sa kanyang likuran at ang bawat hininga nito ay humahaplos sa kanyang leeg. Pinatay ni Mateo ang flashlight. Ang kadiliman ay naging kaalyado at kaaway nila sa sandaling iyon. Mula sa kanilang kinatataguan, nakita ni Wanda ang liwanag ng isang malakas na searchlight na gumagala sa buong silid. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. "I know you're here, Wanda Tan." Sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. "Huwag mong subukang itakas ang mga dokumentong iyan, akin ang lahat ng ito, akin." Nanatiling hindi gumaagalaw si Wanda, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang sariling bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghinga. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Mateo sa kanyang kabilang kamay, tila nagbibigay ng lakas. Ang liwanag ng searchlight ay dahan-dahang lumalapit sa mesang kinalalagyan nila. Isang hakbang na lang at makikita na sila. Isang hakbang na lang at matatapos na ang lahat bago pa man ito tunay na magsimula. "Huwag mong subukang magtago sa sarili mong anino, Wanda. You can't run away from the mess you made." Ang boses ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa loob ng archive room, puno ng pangungutya at isang uri ng kagalakang nakakasuka. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay pabalik-balik na dumaan sa ibabaw ng mesang kinalalagyan ni Wanda at Mateo, tila isang mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Nararamdaman ni Wanda ang bawat mabilis na tibok ng puso ni Mateo sa kanyang likuran. Sa gitna sa ilalim ng malamig na bakal na mesa, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng mahuli rito kasama si Mateo, masisira ang lahat ng plano. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Mateo at bumulong, halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. "Stay here, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Get the original files out." Bago pa man makatutol si Mateo, dahan-dahang gumapang si Wanda palabas sa kabilang panig ng mesa. Tumayo siya ng tuwid, pinapagpag ang kanyang nagusot na damit at hinarap ang liwanag ng flashlight ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, bagaman ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na, tila nilalamon ng buhangin. "Nandito ako, Rodrigo. Tama na ang sigaw. Masyado kang maingay para sa isang magnanakaw." Sabi ni Wanda, ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng takot. Nabigla si Rodrigo. Ibinaba nito ang flashlight at sumilay ang isang mapangaping ngiti sa kanyang mukha. "Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko ba ay matalino ka? Bakit ka bumalik sa lugar na hindi mo na pag-aari?" "Binalikan ko lang ang katarungan na pilit mong itinatago," sagot ni Wanda. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga ilaw sa buong basement. Pumasok si Doña Consuela, kasunod si Catalina na nakasuot ng isang mamahaling silk robe, tila ba nanonood lamang ng isang dula. Ang matanda ay huminto sa tapat ni Wanda, ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa. "Just as how ironic, Wanda," sabi ni Doña Consuela habang dahan-dahang lumalapit. "Sa harap ng batas at ng media, ikaw ang kriminal. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Pirmahan mo itong quitclaim at waiver of rights. Isuko mo ang lahat ng shares na natitira sa pangalan mo at baka bawiin ko ang kaso laban sa iyo." Inilapag ni Catalina ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. "Just sign it, Wanda. You're losing anyway. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." Tumingin si Wanda sa dokumento, pagkatapos ay kay Rodrigo na tila naghihintay ng kanyang pagkatalo. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi, ang muikim ng katotohanan na ang lalaking minahal niya ay handa siyang ibaon sa limot para sa pera. Ngunit sa likod ng hapdi na iyon ay ang bagong sibol na tapang ng isang alpha survivor. Dahan-dahang kinuha ni Wanda ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit ito ay bahagi lamang ng kanyang palabas. Gusto niyang isipin nila na nadurog na nila siya. "Sige," bulong ni Wanda, ang kanyang boses ay tila isang sumusukong biktima. "Pipirmahan ko, pero pangako niyo titigilan niyo na si Nanay Rosa at ang mga taong malapit sa akin." "Deal?" sabi ni Rodrigo nang mabilis ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman.
Habang pumipirma si Wanda sa bawat pahina ang kanyang isipan, ay abala sa ibang bagay. Hindi nila alam na ang suot niyang brooch sa kanyang dibdib ay isang nakatagong camera at microphone na binigay ni Mateo kanina. Ang bawat salita ng pag-amin ni Doña Consuela tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon, kapalit ng shares at ang bawat pananakot ni Rodrigo ay naitatala ng malinaw. Higit sa lahat, ang dokumentong pinipirmahan niya ay hindi ang orihinal. Sa tulong ng kadiliman kanina, mabilis na napalitan ni Mateo ang huling pahina ng isang dokumentong walang legal na bisa dahil sa maling petsa at pangalan ng notaryo. Ang golden moment ay naganap nang ibigay ni Wanda ang panulat kay Doña Consuela. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata. Isang maliit na ngiti, halos hindi mapansin ang gumuhit sa kanyang labi. "I hope this makes you happy, Mommy. Dahil ito na ang huling bagay na makukuha niyo mula sa akin," sabi ni Wanda. "Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko," taboy ni Doña Consuela habang mahigpit na hawak ang peking tagumpay. Naglakad si Wanda palabas ng archive room nang hindi lumilingon. Alam niyang sa dilim dahan-dahan ding nakakalabas si Mateo bitbit. Ang mga tunay na ebidensya. Ang bitag ay nailatag na. Ang reyna ay hindi sumuko. Siya ay umatras lamang upang kumuha ng mas malakas na buwelo. Habang naglalakad siya sa malamig na hallway, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang mga nakuhang record para mapabagsak ang isang imperyo? O may mas malalim pang plano si Doña Consuela na hindi pa niya natutuklasan? Sa labas ng gusali, tumunog ang cellphone ni Wanda. Isang unknown caller. "Ang bilis mo talagang kumilos, Wanda. Pero nakalimutan mo ba may isa pang kopya ng orihinal na testamento ang tatay mo at nasa kamay ko na iyon? Magkano ba ang halaga ng pananahimik mo, Wanda? Sabihin mo lang ang presyo. Huwag na nating pahabain pa ang teleseryeng ito." Ang boses ni Catalina ay parang huni ng isang mapanirang sirena, malambing, ngunit puno ng kamandag. Nakaupo siya sa isang marangyang velvet chair sa loob ng isang eksklusibong spa sa Makati habang 2 tauhan ang maingat na naglilinis ng kanyang mga kuko. Sa harap niya nakatayo si Wanda, suot ang tanging maayos na damit na natitira sa kanya. Ang kanyang balat ay tila mas maputla sa ilalim ng mga puting ilaw ng silid. Isang matinding miyamay irony ang bumalot sa paligid. Habang si Catalina ay pinaliligiran ng amoy ng lavender at mamahaling langis, si Wanda ay may bakas pa rin ng ulan at alikabok mula sa tondo. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Wanda. "Hindi lahat ng bagay ay may presyo, Catalina," mahinahong sagot ni Wanda, bagaman ang kanyang puso ay parang pinipigas sa galit. "Lalo na ang dangal na pilit niyo ring ninanakaw sa akin." Humalakak ng bahagya si Catalina, isang tunog na tila pagkiskis ng mga kristal na baso. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag at mabilis na nagsulat. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapaalala kay Wanda ng kanyang kawalan. "Danggal, Wanda, gising, wala ka ng danggal," sabi ni Catalina sabay lapag ng tseke sa maliit na lamesa. "Ang buong mundo ay naniniwala na isa kang taksil at magnanakaw. Rodrigo is mine now. He was never yours, really. Ginamit ka lang niya dahil kailangan niya ang pera mo. Ngayong wala ka na, wala ka ng silbi sa kanya." Naramdaman ni Wanda ang isang matalas na hapdi sa kanyang dibdib. Parang isang muikim na lit na ibinabaon sa kanyang puso. Ang katotohanan na ang 10 taon due kanyang buhay ay itinuring lamang na isang transaction ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lasa ng dugo. Ngunit hindi niya hinayaang makita ni Catalina ang kanyang pagka-vulnerable. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Tinitigan niya ang napakalaking halaga na nakasulat doon, halagang sapat na para makapagsimula siya ng bagong buhay sa ibang bansa. "Gusto mo ba talagang manahimik ako?" tanong ni Wanda. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng misteryo. "I want you gone, Wanda. Mawala ka na sa paningin namin bago ang kasal sa susunod na linggo," sagot ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pananabik. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang punitin ni Wanda ang tseke sa harap mismo ng mukha ni Catalina. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig ay tila mga talulot ng isang bulaklak na nalalanta. Ngunit para kay Wanda, ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. "Huwag mo akong itulad sa iyo, Catalina. Ang katahimikan ko ay hindi binibili. Ito ay pinagtatrabahuhan," sabi ni Wanda. "Kung iniisip mo na ang pagpapakasal kay Rodrigo,
ang magiging katapusan ko nagkakamali ka. Ito pa lang ang simula ng pagbagsak nyo. Tumayo si Catalina, ang kanyang muka ay namula sa galit. You're delusional, anong laban mo? Wala kang pera, wala kang koneksyon, at tinalikuran ka na ng lahat. Mayroon akong isang bagay na wala kayo, bulong ni Wanda. Habang humahakbang palapit kay Catalina hanggang sa magtagpo ang kanilang mga hininga. Ang katotohanan. At ang katotohanan, Catalina, ay parang tubig, gaano mo man subukang ikulong gagawa at gagawa iyan ng paraan para lumabas at lunurin kayo. Lalabas na sana si Wanda nang biglang bumukas ang pinto ng spa at pumasok ang isang tauhan ni Catalina, may bitbit na isang tablet. Ma'am Catalina, may problema po. Ang press release tungkol sa donasyon niyo sa foundation ni Doña Consuela, may nag-leak po ng record na galing iyon sa illegal na pondo ng kumpanya ni Wanda. Namilog ang mga mata ni Catalina at mabilis na tumingin kay Wanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wanda. Hindi niya kailangang magsalita. Alam niyang nagsimula na ang pag-atake ni Mateo sa labas. Ngunit ang tagumpay ay tila panandalian lamang. Paglabas ni Wanda sa gusali, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap niya. Bago pa man siya makasigaw, dalawang lalaki ang mabilis na humila sa kanya papasok. Ang huling nakita ni Wanda bago siya piringgan ay ang mukha ni Mateo na nakatanaw mula sa isang malapit na sasakyan, ngunit ang lalaki ay hindi gumalaw. Sa halip, dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang cellphone at tumango, tila ba ang pagdukot kay Wanda ay bahagi ng isang plano na hindi alam ng babae. Sino ba talaga ang kumuha sa kanya? At bakit hinayaan lang ni Mateo na mangyari ito sa harap mismo ng kanyang mga mata? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pag-ibig, Wanda. Minsan kailangan mo ng mas malalim na sugat para makalimot sa unang sakit. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na hininga ng kamatayan sa gitna ng silid na amoy kalawang at lumang bakal. Nang dahan-dahang tanggalin ng isang lalaki ang piring sa mga mata ni Wanda, ang liwanag ng isang bumbilya na pabalik-balik na umiindayog ay sumalubong sa kanya. Masakit ang kanyang mga pulso dahil sa mahigpit na pagkakatali ng lubid, ngunit mas masakit ang katotohanang bumulaga sa kanyang harapan. Nakatayo si Mateo sa tapat niya. Wala na ang kanyang Amerikana at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. Hawak niya ang itim na USB, ang tanging kopya ng lahat ng ebidensyang kinalap nila sa archives. Mateo, bakit, halos pabulong na tanong ni Wanda? Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pait na tila lumulusaw sa kanyang kaluluwa. Akala ko ikaw ang kakampi ko. Isang miyamay irony na kasing talim ng labaha ang namayani sa pagitan nila. Kagabi lang, sa gitna ng dilim sa archive room, naramdaman ni Wanda ang init ng kamay ni Mateo na nagbibigay sa kanya ng lakas. Akala niya ay natagpan na niya ang kanyang kaligtasan, ngunit sa halip dinala lang pala siya nito sa isang mas malalim na hukay. Iyon ang pagkakamali mo, Wanda. Masyado kang nagtiwala sa isang taong ang tanging puhunan ay salitan, sabi ni Mateo habang dahan-dahang nilalaro ang USB sa kanyang mga daliri. Hindi ako ang tagapagtanggol mo. Ako ang hustisyang matagal nang naghihintay para sa pamilya ko. Lumapit si Mateo at hinawakan ang baba ni Wanda, pinilit itong itingala upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang golden moment na ito ay puno ng pait. Nakita ni Wanda ang sarili niyang reflection sa mga mata ng lalaki, isang babaeng durog-talunan at muling pinagtaksilan. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ang may-ari ng kumpanyang sinira ng pamilya Rodrigo at ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Ginamit ko lang ang galit mo para makuha ang mga dokumentong ito. Ngayong hawak ko na ang lahat, hindi ko lang sisirain si Rodrigo. Sisirain ko rin ang alaala ng tatay mo at ang chairman na inaasahan mong tutulong sa iyo. Naramdaman ni Wanda ang unti-unting pagkawasak ng kanyang puso, isang internal crumbling, na tila ba bawat piraso ng kanyang pagkatao ay nagiging alikabok. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat luhang ibinuhos niya para sa katotohanan ay naging instrumento lamang para sa paghihiganti ng ibang tao. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog. Ginamit mo rin ako, sabi ni Wanda, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang maruming pisngi. Walang pagkakaiba sa inyo ni Rodrigo. Pareho kayong mga linta na nabubuhay sa pagdurusa ng iba. May pagkakaiba, Wanda, ni bulong ni Mateo habang inilalagay ang USB sa kanyang bulsa. Si Rodrigo kinuha ang yaman mo, pero ako, kinuha ko ang tanging bagay na natitira sa iyo, ang pag-asa.
Tumalikod si Mateo at naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng mga pangarap ni Wanda. Huminto siya sandali at lumingon ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Ibibigay ko ang mga ebidensyang ito sa kompetensya. Bukas hindi lang si Rodrigo ang babagsak. Magiging basura na rin ang pangalan ng tatay mo sa buong bansa. At ikaw mananatili ka rito hanggang sa matapos ang kasal ni na Rodrigo at Catalina. Nang sumara ang mabigat na pintong bakal ang katahimikan sa loob ng bodega, ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Napayuko si Wanda, ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang muka. Wala siyang magawa, walang matakbuhan, at ang tanging alas na hawak niya ay nasa kamay na ng kanyang bagong kaaway. Paano magagawang mahalin ng isang tao ang isang anino na sa dulo ay siya rin palang sasakal sa kanyang huling hininga? Habang nakagapos, naramdaman ni Wanda ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang nakatagong bulsa sa damit, ang pulang laso at ang misteryosong susi na ibinigay ni Nanay Rosa. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng ganap na kadiliman. Ngunit sapat ba ang isang susi para buksan ang pinto ng kanyang kalayaan? O isa lamang itong paalala ng isa pang masakit na lihim na kailangan niyang harapin? Ano, Wanda, masarap ba ang lamig ng semento? Semento, bagay lang yan sa mga taksil na tulad mo. Ang boses ni Rodrigo na lumalabas mula sa speaker ng isang lumang cellphone ay tila mga patak ng asido na pumapaso sa pandinig ni Wanda. Nakadapa ang babae sa maruming sahig ng bodega. Ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig at maalikabok na semento. Inihagis ng isang tauhan ni Mateo ang telepono sa tapat ng kanyang muka para lamang marinig niya ang panunuya ng asawang pilit siyang binubura sa mundo. Hindi nakasagot si Wanda. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi mula sa mga sugat sa kanyang pulso na dulot ng mahigpit na pagkakatali ng lubid. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala sa kuko ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Rodrigo, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Wanda, ang kanyang tinig ay basag at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Huwag si Nanay Rosa, wala siyang kinalaman dito. May sakit siya sa puso, kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng pambayad sa ospital. Isang nakakangilong halahak ang tumugon sa kanya. Bakit ko gagawin yun? Ang matandang yan ang nagtago sa iyo. Di ba, Eddie, hayaan niyo siyang mabulok sa charity ward? Wala nang tatanggap sa PhilHealth niya dahil ipinablock na ni Mommy ang lahat ng accounts na may kaugnayan sa iyo. Utang na loob, Wanda, in this world, only the rich deserve to live. Ang mga mahihirap na tulad nyo ay panggatong lang sa aming tagumpay. Naramdaman ni Wanda ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang imahe ni Nanay Rosa, ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng huling pirasong pandesal at mainit na kape sa gitna ng unos, ay malinaw na lumilitaw sa kanyang isipan. Nakikita niya ito na nahihirap ang huminga nag-iisa sa isang siksikang pasilyo ng pampublikong ospital, habang ang mga nurse ay walang magawa dahil sa kawalan ng pondo. Ang Moikim NG katotohanan ay tila isang kutsilyo na pilit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang 10 taon ng kanyang pagsisikap na maging mabuting asawa at manugang ay nauwi lamang sa kamatayan ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tapat. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento, lumilikha ng maliliit na madilim na mantsa sa gitna ng alikabok. Huwag kang mag-alala, Wanda Tad. Pagpapatuloy ni Rodrigo, ang boses ay puno ng mapait na katuwaan. Pagkatapos ng kasal namin ni Catalina, bukas bibisita ako sa burol ng matandang yan. Magpapadala ako ng pinakamurang bulaklak. Yung nababagay sa antas ng buhay nyo. Naputol ang linya. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinanood ni Wanda ang pagmamatay ng screen ng cellphone, tila ba kasabay nito ang pag-agaw buhay ng kanyang pag-asa. Sa gitna kanyang pagkasira, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri patungo sa kanyang lihim na bulsa. Isang golden moment ang naganap nang maramdaman niya ang gasgas na dulo ng misteryosong pulang laso. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang maliit na piraso ng tela na tila may dala pang amoy ng kalinga ni Nanay Rosa. Ang tela ay magaspang, may mga himulmol na bunga ng maraming taon, ngunit para kay Wanda ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. I'm sorry, Nanay. I'm so sorry. Hikbi ni Wanda. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang sumpa laban sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang sukdulang pagdurusa, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang sikmura. Isang apoy na hindi nagmumula sa galit,
kundi sa isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kung ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga mahihirap matututo, siyang maging mas malupit para lamang mabuhay. Inihilig ni Wanda ang kanyang ulo at tiningnan ang pintong bakal na iniwan ni Mateo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ngayon ay naging kasing talim ng mga kristal na chandelier sa Forbes Park. Bakit niya hinahayaang ang sarili niyang mga luha ang lumunod sa kanya kung maaari naman niyang gamitin ang mga ito para sunugin ang imperyo ng mga Rodrigo? Sa labas ang tunog ng papalayo na sasakyan ng mga tauhan ni Mateo ay dahan-dahang nawala, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dilim. Isang tanong ang naiwan sa hangin, tila isang karayom na nakatusok sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong sagad na sa buto ang sakit bago ito maging isang sandatang walang kinikilalang Panginoon? Walang halaga ang kalayaan kung ang kaluluwa mo ay nakakulong pa rin sa puot at kawalan ng pag-asa. Ang salitang iyon ng kanyang ama ay tila isang malamig na tubig na nagpababa sa lagnat ng kanyang damdamin. Sa gitna ng madilim at mapanglaw na bodega, pilit na iniusod ni Wanda ang kanyang katawan patungo sa isang maliit na kislap ng liwanag na nagmumula sa siwang ng bubong. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang kinuha ang misteryosong susi mula sa kanyang tago-tagong bulsa. Isang golden moment ang naganap nang mapansin niya ang isang maliit na tahi sa dulo ng pulang laso na nakatali sa susi. Hindi ito basta palamuti, may nakakapa siyang matigas na papel sa loob nito. Gamit ang kanyang mga ngipin, maingat niyang pinunit ang tahi hanggang sa lumabas ang isang maliit at kupas na kapirasong sulat. Vicente, ang huling hiling ko ay ang kaligtasan ng aking anak. Ang utang na dugo ay hindi nababayaran ng ginto, kundi ng katapatan. Ang sulat kamay na iyon, ang mga kurbada ng bawat letra, ay hindi maaaring ipagkamali. Iyon ang huling sulat ng kanyang ama bago ito atakihin sa puso. Naramdaman ni Wanda ang isang matinding gut punch sa kanyang dibdib. Ang utang na dugo, si Vicente ang tinutukoy ba ng kanyang ama, ay si Chairman Vicente, ang godfather ng industriya ng barko sa buong Timog Silangang Asya. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas ay nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga tauhan ni Mateo. Ito ay mas magaan, mas maingat. Nang bumukas ang pinto, hindi si Mateo ang pumasok, kundi ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng puting barong, ngunit ang presensya nito ay tila nagpapatigil sa paginog ng mundo, Chairman Vicente. Ang matanda ay lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang baston na tumatama sa semento, isang mabigat at seryosong ritmo. Huminto siya sa harap ni Wanda at dahan-dahang yumuko upang tignan ang mukha ng babae. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama, Wanda, sabi ng chairman. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng lungkot na tila nagmumula sa ilalim ng dagat. 10 taon kong hinintay ang araw na ito. 10 taon kong hinanap ang susing hawak mo. Bakit ngayon niyo lang ako nahanap? Tanong ni Wanda. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pagkalito at pag-asa. Dahil ang pamilya Rodrigo ay gumawa ng isang pader ng mga kasinungalingan sa paligid mo, sagot ni Vicente habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na kalaga ng tali ni Wanda. Sinabi nila sa akin na ikaw ay patay na kasama ng iyong ama sa aksidenteng iyon. Ngunit si Rosa ay hindi sumuko. Bago siya mawalan ng malay kanina sa ospital, nagawa niyang ipadala ang kalahati ng laso sa akin. Naramdaman ni Wanda ang pagdaloy ng dugo pabalik sa kanyang mga kamay, ngunit ang hapdi ay wala sa kuko ng katotohanang natutuklasan niya. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa natural na dahilan. Ito ay isang planadong aksidente upang makuha ng mga Rodrigo ang lahat. Chairman, si Nanay Rosa, pagsusuma mo ni Wanda habang hawak ang kamay ng matanda. Kailangan po niya ng tulong. Ligtas na siya, anak. Nasa pinakamahusay na ospital na siya sa bansa, paninigurado ni Vicente. Ngayon ang tanong ay, ano ang gusto mong gawin? Ang utang ko sa iyong ama ay higit pa sa buhay. Iniligtas niya ako sa gitna ng bagyo noong kami ay mga bata pa, at iniwan niya sa akin ang lahat ng kanyang lihim na puhunan para palaguin ito para sa iyo. Tumayo ng tuwid si Wanda sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti. Tumingin siya sa malalayo, tila nakikita ang mukha ni Rodrigo, ni Doña Consuela at ni Mateo. Ang pag-ibig na dati ay nagpapalambot sa kanyang puso ay tuluyan ng naging bakal. Gusto ko silang makitang bumagsak. Chairman, sabi ni Wanda, ang kanyang boses ay malamig.
at ONG determination. Gusto ko silang mawalan ng lahat gaya ng kinuha nila sa akin. Pero hindi ko ito gagawin sa paraang madumi. Gusto ko silang mamatay sa sarili nilang kasakiman. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ng chairman. Iyan ang anak ni Manuel. Mula sa araw na ito, hindi ka na isang biktima. Ikaw na ang magiging bagyo na wawasak sa Forbes Park. Dinala si Wanda sa isang item na limousine na naghihintay sa labas. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa mansyon ng chairman, nakita ni Wanda sa bintana ang mga billboard na naghahanda para sa kasal ng taon ni Rodrigo at Catalina bukas. Mayroon tayong 18 oras, Wanda, sabi ni Vicente habang inaabot sa kanya ang isang folder na puno ng mga dokumentong mas higit pa sa nakuha ni Mateo. Sapat na ba iyon para sa'yo? Sapat na ang 1 segundo para sunugin ang langit, chairman, sagot ni Wanda. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, nanginginig ang kamay ni Wanda habang hawak ang folder. Sa loob nito nakita niya ang isang litrato ni Mateo. Hindi ito litrato ng isang kaaway kundi isang litrato ni Mateo kasama ang chairman noong bata pa ito. Bakit? Bakit nasa inyo ang litrato ni Mateo? Tanong ni Wanda, ang kanyang puso ay muling kinabahan. Dahil si Mateo ay hindi lang basta abogado, Wanda, bulong ng chairman. Siya ang aking nawawalang apo at ang pagtataksil niya sa iyo ay ang huling pagsubok na kailangan niyang harapin. Sino ba talaga ang kakampi? Sino ang kaaway sa gitna ng labanang ito? Para sa katarungan ng Mist of Distrust ay lalong kumakapal at si Wanda ay kailangang lumakad sa gitna nito ng mag-isa. Hindi ka pwedeng humarap sa mga lobo ng mukhang biktima, Wanda. Kailangan mong maging apoy bago mo sila tuluyang sunugin. Ang boses ni Chairman Vicente ay umalingaw sa loob ng kanyang malawak at marangyang walk-in closet. Sa harap ng isang higanting salamin, nakatitig si Wanda sa sarili niyang reflection. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa basang sisiyo na pinalaya sa Forbes Park. Ngayon ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang muka ay selyado ng matapang na kolorete at suot niya ang isang itim na silk gown na kasing talim ng kanyang determinasyon. Ang bawat hiyas na suot mo ngayon ay hindi palamuti. Wanda, pagpapatuloy ng matanda, habang dahan-dahang ipinapatong ang isang kwintas na brilyante sa leeg ng babae. Ito ang iyong baluti, ang iyong nakaraan ay tapos na. Ngayong gabi isisilang ang bagong Wanda Maria Delgado. Isang golden moment ang naganap nang dalhin si Wanda sa isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa bansa. Doon sa gitna ng katahimikan at amoy ng antiseptic, nakita niya si Nanay Rosa. Maayos na ang lagay nito, natutulog ng mahimbing sa ilalim ng malambot na kumot, pinalilibutan ng mga makabagong kagamitang medical. Dahan-dahang hinawakan ni Wanda ang kamay ng matanda. Hindi na ito nanginginig, mainit na ito at may buhay. Para sa iyo ito, Nanay, bulong ni Wanda, ang kanyang boses ay puno ng emotion. Hindi na tayo muling tatapak sa putikan. Pagbalik sa mansion, hinarap ni Wanda ang chairman at ang pangkat ng mga eksperto sa batas at pananalapi. Ang lamesa ay puno ng mga digital tablet at mga dokumentong naglalaman ng mga lihim na transaction ng pamilya Rodrigo. Sa bawat minutong lumilipas, ang ironclad cause-effect chain ng kanyang plano ay lalong tumitibay. Bukod sa mga pekeng dokumento ng inheritance, nahanap din namin ang connection ni Catalina sa isang illegal na offshore account, paliwanag ng isa sa mga abogado. Ginamit nila ang pangalan mo, Wanda, para maglaban ng pera para sa kumpanya ng tatay ni Catalina. Gusto nilang ako ang sumalo ng lahat ng dumi nila, malamig na sabi ni Wanda, habang tinitingnan ang mga graphs ng pagbagsak ng stocks ng Rodrigo Group sa oras na ilabas ang katotohanan. Gusto nilang mabulok ako sa kulungan habang sila ay nagsasaya sa simbahan. Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Mateo. Ang kanyang muka ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsusumamo. Huminto siya sa harap ni Wanda, ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Wanda, kailangan mong makinig. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagdukot sa iyo, ang USB, lahat ng iyon ay kailangan kong gawin para mapaniwala sila na kampi ako sa kanila. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi ako naging bahagi ng sistema nila. Tumingin si Wanda kay Mateo, ngunit wala ng kislap ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Ang tiwala, Mateo, ay parang isang pirsong kristal. Kapag nabasag na, kahit anong galing mo sa pagdidikit, palaging may bakas ng lamat. At ang lamat na iniwan mo ay sapat na para hiwain ang natitira kong tiwala sa iyo. Wanda, apo ko siya, singit ni Chairman Vicente, ngunit itinaas ni Wanda ang kanyang kamay.
Chairman, sa pagkakataong ito ako ang magpapasyata. Matigas na sabi ni Wanda. Lumingon siya kay Mateo. Kung gusto mong tumulong gawin mo, pero huwag kang aasa na pagkatapos nito ay babalik tayo sa dati. Ang lalaking minahal ko sa tondo ay namatay na kasama ng mga pangarap ko sa loob ng bodegang iyon. Nanigas si Mateo sa kinatatayuan. Ang mwikim ng pagtalikod ni Wanda ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang babaeng dati ay puno ng lambing na ngayon ay naging kasing tigas ng diamante. Nakahanda na ang lahat para sa kasal bukas, sabi ni Wanda habang tumitingin sa malaking orasan sa dingding. Ang bawat tunog ng pagpihit ng kamay ng orasan ay tila isang tambol ng digmaan. Chairman, gusto ko silang makita sa rurok ng kanilang kaligayahan bago ko sila itulak sa impyerno. Ano ang plano mo sa simbahan? Tanong ni Vicente. Isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Wanda. Hindi ako pupunta doon para itigil ang kasal, Chairman. Pupunta ako doon para saksihan ang kanilang kamatayan sa harap ng buong bansa. Habang naghahanda ang buong Maynila para sa kasal ng taon, sa loob ng isang madilim na silid isang mensahe ang natanggap ni Rodrigo mula sa isang unknown number. Nakahanda na ang iyong regalo, Rodrigo. Siguraduhin mong nakangiti ka sa harap ng camera. Sapat na ba ang 18 oras para itama ang 10 taon ng kamalian? O may huling alas pa ang pamilya Rodrigo na hindi pa nakikita ni Wanda? Sa lahat ng dumi na sinubukan mong itapon sa akin, Rodrigo, nakalimutan mo yatang ang putik ay hindi nananatili sa balat ng taong marunong lumangoy. Ang boses ni Wanda ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay tumama sa pader ng Grand Ballroom ng 5 bituing hotel sa Makati na parang mga bala ng baril. Ang masigabong tawanan at tunog ng mga kubyertos ay biglang naputol na palitan ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot gumalaw. Sa gitna, NG Dambana nakatayo si Rodrigo. Sa kanyang puting tuxedo, katabi si Catalina na tila isang reyna sa kanyang malapangarap na wedding gown. Gunit ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng tagumpay ngayon ay namumutla at tila nakakita ng multo. Dahan-dahang naglakad si Wanda sa gitna ng aisle. Hindi siya nakasuot ng puti. Nakasuot siya ng isang hapit na itim na gown na tila gawa sa mga anino ng gabi. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga brilyanting kasing lamig ng kanyang tingin. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila bawat segundo ng orasan na nagbibilang ng katapusan ng pamilya Rodrigo. Wanda, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Consuela habang tumatayo mula sa presidential table. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot. Security, bakit nakapasok ang babaeng ito? Kalad ka rin niyo siya palabas. Huwag kang magmadali, Mommy. Sabi ni Wanda, ang kanyang boses ay may halong pait at tamis na nakakapangilabot. Hindi ba't sabi niyo ay magnanakaw ako? Narito ako para ibalik ang huling bagay na ninakaw ko, ang inyong kapayapaan. Huminto si Wanda sa harap mismo ng dambana. Tiningnan niya si Rodrigo, ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ang lalaking nanahimik, habang isinasaboy ang tubig sa kanyang mukha. Rodrigo, ang gwapo mo sa puti-patan, bulong ni Wanda sapat na para marinig ng mga mikroponong nakabukas para sa live broadcast. Bagay na bagay sa iyo ang kulay ng kawalang malay, kahit na ang loob mo ay kasing itim ng uling. Wanda, please, huwag dito. Huwag ngayon. Pagsusumamo ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakikita niya ang mga camera ng media na nakatutok na sa kanila. Ang kasal ng taon ay nagiging scandal of the century sa harap ng buong bansa. Bakit, Rodrigo, takot ka bang makita ng mundo ang tunay na mukha ng bayaning pinupuri nila? Tanong ni Wanda. Lumingon siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat isa sa kanila. Ang kasalang ito ay hindi pag-iisang dibdib. Ito ay isang transaction ng mga kriminal. Biglang bumukas ang mga higanting screen sa gilid ng ballroom na dapat sana ay magpapakita ng pre-wedding video ng magkasintahan. Ngunit sa halip ng mga romantikong eksena, bumulaga ang isang record ng pag-uusap. Pirmahan mo na ito, Wanda. Huwag mo nang paabutin sa punto na kailangan ka pa naming kalad ka rin. Ang boses ni Doña Consuela ay malinaw na umalingaw-ngaw kasunod ang tunog ng tubig na isinaboy at ang mga panunuya ni Catalina. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang tunog ng kanilang mga boses ay parang isang papalapit na bagyo. Si Catalina ay napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at puot. Itigil niyo yan, fake news yan, hiyaw ni Doña Consuela, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Wanda kay Catalina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang belo ng bride, ang kanyang mga daliri
ay marahang dumausdos sa mamahaling tela. Ang ganda ng belo mo, Catalina. Kasing puti ng mga kasinungalingang pinagtatakpan mo, sabi ni Wanda. Pero alam mo ba kung ano ang kulay ng pera na ipinambili rito, kulay ng dugo ng tatay ko? Wala kang ebidensya, sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Ebidensya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Wanda. Hindi ako pumunta rito ng mag-isa. Ang yung tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay muling narinig mula sa likuran. Ang mga pinto ng ballroom ay muling bumukas ng marahas at pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng asul na uniforme, ang National Bureau of Investigation. Sa likod nila naglalakad si Chairman Vicente, ang kanyang baston ay tumatama sa sahig na tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang taong kasunod ng chairman, si Mateo. Hawak niya ang isang folder na may tatak ng kumpanya ni Catalina at ang orihinal na testamento ng tatay ni Wanda. Rodrigo Doña Consuela Rodrigo at Catalina Lopez, inaresto kayo sa kasong large-scale fraud, falsification of public documents, at money laundering, pahayag ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan habang ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagputok, tumingin si Rodrigo kay Wanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, umaasang may kaunti pang awa na natitira sa puso ng kanyang dating asawa. Dahan-dahang lumapit si Wanda sa tenga ni Rodrigo, ang kanyang hininga ay malamig na dumampi sa balat nito. Happy anniversary, Rodrigo! Ito ang regalong ipinangako ko sa iyo. Isang buhay sa loob ng rehas kung saan ang tanging kasama mo ay ang anino ng taong sinira mo. Habang pilit na pinaposas ang mga Rodrigo at si Catalina sa gitna ng dambana, isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng ballroom na sinundan ng sigawan ng mga tao. Ang katahimikan ng katarungan ay muling nabasag ng isang bagong uri ng panganib. Sino ang nagpaputok? At bakit biglang nawala si Mateo sa gitna ng kaguluhan? Bitbit ang mga ebidensyang dapat ay magpapakulong sa lahat. Huwag mong dungisan ang dambanang ito ng iyong mga luha, Rodrigo. Dahil ang bawat patak niyan ay hindi pagsisisi, kundi takot sa bukas na ikaw mismo ang gumawa. Ang boses ni Wanda ay tila isang hatol na nagmumula sa langit, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Ang dagundong ng baril na narinig sa labas ay hindi nagmula sa isang mamamatay tao, kundi sa isang desperadong security guard na pilit pinipigilan ang pagpasok ng mga mamamahayag na gutom sa katotohanan. Ang tunog na iyon ay nagsilbing hudyat ng tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga Rodrigo. Nanatiling nakatayo si Wanda sa gitna ng dambana, ang kanyang itim na gown ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng mga puting dekorasyon. Tumingin siya sa kanyang mga paa kung saan gumulong ang isang gintong singsing, ang singsing na dapat ay isusuot ni Rodrigo kay Catalina. Isang golden moment ang namagitan sa kanya at sa bagay na iyon. Dahan-dahan niya itong tinapakan, nararamdaman ang tigas ng ginto sa ilalim ng kanyang takong, hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng pagkayupi nito. Ang singsing na simbolo ng pangako ay naging simbolo na lamang ng isang nabigong transaction. Wanda, anak, makinig ka sa akin. Ang boses ni Doña Consuela ay nanginginig hindi na sa galit kundi sa sukdulang takot. Lumapit ang matanda sa kanya, ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling mga hiyas ay pilit na humahawak sa laylayan ng gown ni Wanda. Pamilya tayo, di ba 10 taon kang naging anak ko? Huwag mo kaming pabayaan sa harap ng mga taong ito. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila, na mahal mo si Rodrigo. Isang miyamay irony na kasing pait ng apdo ang gumuhit sa labi ni Wanda. Ang babaeng nagsaboy ng tubig sa kanyang mukha at tumawag sa kanya na maruming basahan ay ngayon ay nagmamakaawa sa paanan niya. Pamilya, ulit ni Wanda, ang kanyang tinig ay puno ng kapaitang tila lason. Ang pamilya ay hindi nagtatayo ng bitag para sa isa't isa, mommy. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng huling alaala ng isang namatay na ama. Kinalimutan niyo ang salitang pamilya noong gabing pinalayas niyo ako sa ulan. Wanda, I can explain everything, sigaw ni Rodrigo habang pilit na kinakawala ang kanyang mga kamay sa mga posas. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, ang kanyang puting tuxedo ay gusot-gusot na tila isang rebultong, unti-unting nadudurog. Ginit lang ako ni Mommy si Catalina. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos na i-frame up ka. How dare you, Rodrigo, bulyo ni Catalina na ngayon ay hinihila na rin ng mga pulis. Ang kanyang wedding veil ay natanggal na at nakasabit na lamang sa kanyang balikat, ang kanyang mukha ay puno ng puot.
Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabi na sawang-sawa ka na sa boring mong asawa. You wanted my money, you coward. Napanood ni Wanda ang kanilang pag-away, isang eksenang tila ba mga asong nag-aagawan sa isang butong wala na namang laman. Wala siyang naramdamang tuwa kundi isang malalim at nakakabinging pagkapagod. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay lalong nagpapatunay na ang pag-ibig na iningatan niya ng 10 taon ay isang ilusyong siya lang ang bumuo. Sa sandaling iyon muling bumukas ang pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok si Mateo, bitbit ang isang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Wanda, tila humihingi ng isang pagkakataong ipaliwanag ang kanyang mabilis na pagkawala kanina. Wanda, hindi ako umalis. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kasamang bigat ng tungkulin. Kailangan kong pumunta sa server room ng hotel. Doon nakuha ko ang lahat ng footage ng mga lihim na pag-uusap ni Rodrigo at Catalina sa loob ng suite na ito bago ang kasal. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Plano nilang ilipat ang lahat ng assets ni Chairman Vicente sa isang peking kumpanya sa Panama pagkatapos ng kasal. Lumingon ang lahat sa malaking screen. Doon bumulaga ang video ni Rodrigo at Catalina na nagtatawanan habang pinag-uusapan kung paano nila lalasunin ang isipan ng chairman at kung paano nila tuluyang papatayin ang pangalan ni Wanda. This is the final nail in their coffin, bulong ni Mateo habang lumalapit kay Wanda. Nanlamig si Doña Consuela. Ang kanyang hiya o sense of shame ay tuluyan ng nalusaw nang makita ang sariling anak na pinagtataksilan pati ang taong nagbigay sa kanila ng huling pagkakataong bumangon. Ang buong ballroom ay no-NG, mga bulungan ng pagkadiri mula sa mga dating kaibigan at kasosyo ng mga Rodrigo. Security, dalhin na sila sa istasyon. Utos ni Chairman Vicente, ang kanyang boses ay tila kulog na nagtapos sa gulo. Habang hinihila si Rodrigo palabas, pilit siyang lumingon kay Wanda. Wanda, please, I still love you. Huwag mong hayaang mangyari ito. Tumingin si Wanda sa kanyang dating asawa. Ang huling pagkakataong titingnan niya ang mukhang iyon na dati ay pinagkukunan niya ng lakas. Hindi mo ako mahal, Rodrigo. Ang mahal mo ay ang seguridad na ibinigay ko sa iyo. At ang seguridad na iyon ay wala na. Ngayon matutunan mong mahalin ang katahimikan ng iyong selda. Nang tuluyang may labas ang mga kontrabida, ang ballroom ay tila naging isang malawak at bakanteng disyerto. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsialisan, iniiwan ang mga basag na baso at mga natapon na pagkain. Nanatili si Wanda sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Si Mateo. Tapos na, Wanda, bulong ng lalaki. Nakuha mo na ang katarungan para sa tatay mo. Nakuha mo na ang katarungan para sa sarili mo. Pero bakit ang sakit pa rin, tanong ni Wanda, ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Bakit pakiramdam ko ay wala pa ring natira sa akin? Dahil ang hustisya ay hindi gamot, Wanda. Ito ay lunas lamang sa labas na sugat, sagot ni Mateo. Ang paghilom, nagsisimula pa lang iyon. Tumingin si Wanda sa bintana ng hotel kung saan makikita ang mga ilaw ng lungsod ng Makati. Ang gabi ay malalim na ngunit sa silangan may munting kislap na ng paparating na bukang liwayway. Ang imperyo ng mga Rodrigo ay abo na at sa gitna ng abong iyon, kailangang mahanap ni Wanda ang kanyang sariling muling pagkabuhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tauhan ni Chairman Vicente ang lumapit at bumulong. Isang balita na tila muling yayanig sa natitirang pundasyon ng buhay ni Wanda. Chairman, si Doña Consuela. Nagawa niyang tumakas sa kustodya ng mga pulis habang isinasakay sa mobile. May tumulong sa kanya sa loob. Sino ang may kapangyarihang tumulong sa isang bagsak na reyna? At ano ang huling alas na balak gamitin ng matanda para sa isang madugong paghihiganti? Ang pinakamalupit na bilangguan ay hindi ang rehas na gawa sa bakal, kundi ang puot na pilit mong ikinukulong sa loob ng iyong sariling dibdib. Ang boses ni Nanay Rosa ay mahina ngunit puno ng karunungan habang nakaupo siya sa isang wheelchair sa balkonahe ng bagong bahay na ibinigay ni Chairman Vicente para sa kanila. Sa harap nila, ang Manila Bay ay naglaladlad ng isang kulay kahel at lilang takip silimang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, tila ba nagpapaalam sa lahat ng sakit ng nakaraan. Inayos ni Wanda ang kumot sa mga binti ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas ng puyat mula sa mga nagdaang linggo ng paglilitis, ay mayroon ng kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang brilyante sa Forbes Park. Nahanap na po nila si Doña Consuela, nanay. Mahinahong sabi ni Wanda.
Ang boses niya ay wala ng bakas ng galit kundi isang malalim na awa. Nakita siya sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Sabi ng mga pulis na wala na siya sa sariling huwisyo. Paulit-ulit daw niyang tinatawag ang pangalan ni Rodrigo, humihingi ng baso ng tubig na wala namang nag-aabot. Isang miyamay irony na kasing pait ng tadhana ang sinapit ng matanda. Ang Reynang dati ay nandidiri sa amoy ng mahihirap, ay ngayon ay natagpuang namamalimos ng pansin sa gitna ng dumi at limot. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng baril o dahas kundi sa anyo ng isang isipang nilamon ng sariling kasamaan. At si Rodrigo, tanong ni Nanay Rosa. Sentensyado na po siya ng habambuhay na pagkabilanggo kasama si Catalina. Sagot ni Wanda habang nakatingin sa malayo. Sabi ng abogado ko wala silang tigil sa pag-aaway sa loob ng korte, sinisisi ang isa't isa hanggang sa huling sandali. Doon ko napagtanto, Nanay, hindi sila kailanman naging masaya. Ang kanilang imperyo ay nakatayo sa buhangin ng kasakiman. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang ilabas ni Wanda ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang gintong bilog na iyon, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa 10 taon ng kasinungalingan. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, ang singsing ay hindi na kumikinang. Ito ay tila isang pirasong bakal na lamang na wala ng kahulugan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang singsing sa isang maliit na lalagyan ng mga donasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi niya ito itinapon sa dagat dahil ang bawat sentimo ng yaman na natira sa kanya ay gagamitin niya para sa paghilom ng ibang tao. Pinapatawad mo na ba sila, Wanda? Tanong ni Nanay Rosa. Pinapatawad ko na ang sarili ko, Nanay, sagot ni Wanda. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinapatawad ko ang sarili ko sa pananatili sa isang relasyong unti-unti akong pinapatay. Pinapatawad ko ang sarili ko sa hindi ko pagpapahalaga sa sarili kong boses. Ang pagpapatawad sa kanila ay para sa kanilang ikatatahimik, pero ang pagpapatawad sa sarili ko, iyon ay para sa aking kalayaan. Narinig ang mahinang tunog ng mga hakbang sa likuran. Si Mateo. Nakatayo siya sa pinto, bitbit ang isang bungkos ng puting bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagsisisi, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Wanda, alis na ako bukas, simula ni Mateo. Babalik ako sa probinsya para ayusin ang mga lupain ng chairman na napabayaan. Gusto ko lang humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Alam kong hindi sapat ang lahat ng ginawa ko para mabura ang sakit na idinulot ko noong gabing iyon. Lumapit si Wanda kay Mateo. Hindi niya kinuha ang mga bulaklak, ngunit tiningnan niya ang lalaki ng may diretsong tingin. Mateo, salamat sa pagtulong mo sa dulo. Pero gaya ng sabi ko, ang sugat ay hindi basta-basta naghihilom dahil lang huminto na ang pag-agos ng dugo. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng katahimikan, na ako lang ang kasama. Maghihintay ako, Wanda, bulong ni Mateo. Kahit gaano katagal, kahit na ang paghihintay na iyon ay mauwi lang sa pagiging magkaibigan natin muli. Huwag kang maghintay para sa akin, Mateo, sagot ni Wanda habang hinahawakan ang balikat ng lalaki bilang tanda ng pamamaalam. Mamuhay ka para sa sarili mo. Yun ang tanging paraan para maging karapat-dapat ka sa anumang kapatawaran. Nang umalis si Mateo, ang katahimikan sa balkonahe ay naging mas malalim at mas masarap pakinggan. Ang ingay ng mga sasakyan sa malayo ay tila isang malumanay na awit ng isang lungsod na patuloy na gumagalaw anuman ang mangyari. Kinuha ni Wanda ang isang maliit na notebook at nagsimulang magsulat. Ito ang magiging pundasyon ng kanyang sariling kumpanya, isang ahensya na tutulong sa mga kababaihang nawalan ng boses at dangal sa ilalim ng mga makapangyarihang pamilya. Ang kanyang karanasan ay hindi na isang biro ng tadhana, kundi isang misyon. Tumingin muli si Wanda sa Manila Bay. Ang araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita sa langit. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay oras na para sa pahinga bago ang panibagong bukas. Siya si Wanda Maria Delgado. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, pagmamay-ari na niya ang bawat hininga niya. Ang huling kislap ng mga bituin sa langit ng Maynila ay tila nagpupugay sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Tapos na ang gabi ng pagluha, at sa wakas ang bukang liwayway ay hindi na lamang isang pangarap para kay Wanda. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pasensya at sa pagsama sa akin sa bawat hakbang ng mahabang paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Wanda si Rodrigo sa dambana,
Hindi ko napigilang manginig sa halo-halong emotion. Ang makita ang isang babaeng binalot ng katahimikan sa loob ng 10 taon na sa wakas ay nagkaroon ng tinig na kasing lakas ng kulog ay isang karanasang hindi ko malilimutan. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga tunay na damdamin at mga lihim na laban ng mga kababaihang madalas nating makatabi sa jeep o makasabay sa palengke. Mga bayaning walang kapa ngunit may pusong hindi sumusuko. Isipin niyo ang inyong buhay na parang yung pulang laso na nakatali sa misteryosong susi ni Wanda. Maaaring ang lasong iyon ay magusot madumihan sa putik ng tondo o malimutan sa loob ng isang kinakalawang na lata ng biskwit sa loob ng maraming taon. Ngunit huwag ninyong kakalimutan na ang bawat himulmol at bawat buhol ng lasong iyon ang tanging magdudugtong sa inyo sa pintong hindi nyo akalaing kaya nyo palang buksan. Huwag ninyong katakutan ang mga gusot ng inyong nakaraan. Dahil yan ang magsisilbing gabay nyo patungo sa inyong tunay na kalayaan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wanda na piliin muna ang kanyang sarili kaysa sa alok na pag-ibig ni Mateo? Kung kayo ang nasa katayuan niya, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat ng yaman para lamang sa kapayapaan ng inyong kaluluwa? Nasko kayong makausap ng mas malalim. Nasaan kayo habang pinapakinggan ang huling bahagi ng audio na ito? Siguro ay nagtitiklop kayo ng damit nagluluto ng hapunan. O marahil ay nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ni Wanda ang pinakatumagos sa inyong puso. Dito sa ating munting komunidad, palaging may mga taingang handang makinig at mga pusong handang umunawa. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong kababaihang maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatili kayong matatag maganda at matapang na harapin ang bukas sa inyong sariling paraan. Hanggang sa muling pagkakataon ng ating pagkukwento at paghilom. Pamagat ng kwento ang susi, sa muling pagbangon, paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.